People, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So today guys, ay gusto ko lang i-share sa inyo itong ating mga succulents na nandito. Yan, nire-arrange natin to guys at pinagsama-sama natin sila. At sobrang nagagandahan po talaga ako sa kanila dahil bukod sa na-stress talaga sila guys ngayon dahil malamig po kapag gabi tapos kapag umaga naman ay napakainit. Yan, summer na po talaga. Yan, dahil summer na talaga tayo, 'di ba? So pero natutuwa ako guys kasi mahangin tapos malamig kapag gabi, as in malamig talaga. Tapos kapag umaga naman mainit. Kaya naman yung ating mga succulents ay nagagandahan talaga guys. Yan. Sobrang nagugustuhan nila yung sunlight na natatanggap nila. So ayan guys, so sobrang ganda nila. Yan ang lalago ng mga succulents natin na mga carunculated ngayon. So dito, ito tuwang-tuwa ako nito kasi ang tagal na nito sa akin guys. So nabili ko pa to before kay Chanel's Garden. Ayan siya. So ayan kita nyo naman guys sa katawan niya yung katandaan niya, 'di ba? Ayan, nagkaroon na ng baby to guys. Kaso lang lumaki na 'yon. Nandito banda, lumaki na 'yon. Tapos nakita ko na lang biglang nangitim yung top niya. Yan, pero ito, ang tatagal na talaga nito sa akin guys, pero hindi siya nasisira. Ewan ko yung baby niya bakit naging ganun. Siguro dahil nakapagdilig kasi ako nung time na yun, tapos hindi ako guys nakapagputput. So nainitan siya ng sobra, baka nasira siya dun. Yan, siguro yun yung cause ng pagkarat niya, na crown rat siya. So ito, kung nanonood kayo ng mga vlog ko before guys, or sa mga bago nating manonood. So, ito po ay nabili ko pa dati. Dati pa talaga. So, taon na po ito sa atin. And, ito po nabili ko. Maliliit lang talaga siya. As in, maliit. Yan, 3 heads to guys nung nabili ko siya. Tapos, ginawa ko, pinag-iwa-hiwalay ko. Dahil nga mahilig ako sa mga carunculated succulents. So, nagko-collect talaga ako guys ng mga carunculated succulents. Kapag may bukol talaga, as in, na-attract talaga ako sa kanila. So, ito, pa to guys, rare pa talaga to guys na Longissima na to nung nabili ko siya. So, ito po ay si Longissima Drops. Rare pa siya nun, tapos, 3 heads po yan at nangliliit lang as in. Baby pa talaga siya, token size, nung nabili natin siya, 3 heads siya. So, ang ginawa ko nung dumating siya sa akin guys, ay pinaghiwalay ko. After ko siyang paghiwalayin guys, ayan, tinanim ko po sila sa maliit na pot. And then hanggang sa lumaki sila, niripat ko sila ng niripat. Ayan, yan na po yan. Dalawa yan sila. Tapos yung isa, ganyan na rin yun kalaki. Kaso lang, nagkasakit yung isa guys. Bali, parang may nangitim sa stem niya. Tapos nag-rot. Ginawa ko, tinapkat ko na lang. Ayan, tapos sa-save ko siya guys. So, nandito siya. Lumiit nga lang siya. Pero, nagkaroon siya guys ng baby. Ayan. Meron siyang 2 baby sa ilalim. Tapos, ayan siya. Ayan. So, yan yung top na na-save ko. Ayan, buhay pa rin siya. So, nadagdagan na siya. Ayan. So, yan guys, yung mga succulents natin na nandito. Ito yung mga succulents na lumalaki na guys. Ayan. Ito nabili natin yan kay Sir Mark na malaki na din. Pero, yung mga leaves kasi niya before guys ay nagsituyuan na. Ayan, meron siya mga nagda-dry na leaves. Pero ngayon guys, tingnan nyo. Yung mga bago niyang leaves, as in ang laki na niya. Ayan, so lagpas-lagpas na sapat yung mga ng leaves niya. Ayan. So, dito naman banda, ayan, lumalaki na yung ating mirin. Mirin ata yan guys. Ayan So, nagiging black yan guys kapag super stress. Pero hindi natin siya mapa-super stress ngayon. Pero ganyan nakakatanggap sila ng init. So ganyan yung kulay nila ngayon guys. Yan lang yung na-achieve natin na color niya ngayon. Ayan. So ito naman yung Robidona. At isa rin to guys sa succulent na mabait sa lowland, si Robidona. Kasi yan ay nabili ko rin niya ng 3 heads. Ang nangyari noon, pinaghiwalay ko rin sila at na-vlog ko ata yun guys, naipakita ko yun sa inyo before. Tapos, nilagay ko rin sila sa maliit na pot and ayan, ito yung lumaki talaga guys ng sobra. Tapos yung isa namatay nung nilagay ko sa arrangement. So, nasira siya guys ng sa tubig. Nasobrahan sa tubig kasi nababasa kasi siya guys sa area na napaglagyan ko. So, lumiit siya ng lumiit. Yan. Tapos, namatay yung isa. So, nandito yung isa. Sana ba yun?
eto, napag-iwanan siya kasi nagkaroon din to guys ng sakit sa stem. Ayan siya, pero hindi ko na siya ginalaw kasi natuyo naman na yung ano niya, yung stem na nagkaroon siya ng parang nabulok yung side niya. Pero ayan, lumalago na siya ulit guys. So yung isang yon sa tatlo, silang dalawa yung nag-survive. Pero yung isang yun talaga yung sobrang lumaki. Ayan siya. So kaya guys, nakakatuwa kapag napalaki natin yung mga succulents natin. Galing sa maliit tapos mapapalaki natin, 'di ba? So sobrang nakakatuwa. Ayan. Ito naman guys, ito free lang to sa akin ni Ma'am Jen before oh. Ayan, tinapkat ko na yan siya. So, yung puno na pinagtapkatan ko yan guys, nandun sa labas, dun sa Purple Delight natin banda na area. So, nagkakaroon na siya ng mga baby. So, hindi siya mahirap i-propagate from top cut kasi nabubuhay siya guys. Ito si Dream Fantasy ata to guys. So, ayan, free lang yan sa akin ni Mom Jen. So, ayan, ito naman guys, si Top Cut Diamond State. So, may kulubot yan guys, kaso lang, nawala yung kulubot niya. So, tinapkat ko siya kasi matanda na siya. So, ito, panibago na to sa atin kasi tinapkat ko na yan. Tapkat ko na yan guys. So, inaantay ko na lang siyang magkaroon ng drops. So, ayan, lumalago na rin siya ulit kasi pumayat yan guys eh. Ito naman guys, free lang din yan sa atin guys ni Ma'am Jen. So, si Ma'am Janelina Sarao of Jen's Garden. Ayan, free lang din yan sa atin guys. So, ito, tinapkat ko to, kaya nagre-recover pa siya. Ayan, naripat ko siya dyan. Dati ko yan nilagay dito sa prosperity pot natin. Ayan yung prosperity pot natin guys. So, ayan, binaba ko siya dyan. So, dati yan dyan sa likod. Nilipat ko para mas mapalaki ko siya ulit. Kasi malaki yan dati guys, si Red Line. Nabili ko lang yan guys ng 50 pesos. And then, napalaki ko na yan. Mas malaki pa yan dito. Tapos, nagbigay yan ng maraming baby. So, yung babies niya ay nasa labas. And, baby ko na rin siya from flower stock. So, ayan. Papalakihin ko siya ulit. Kaya niripat ko siya dyan. Ayan siya. So, ito din, ang laki na nito before guys, si Autumn Flame. Kaso lang, lumiit siya nung, nagkaroon siya ng mga flower stalk. So, pumapangit siya guys kapag nilabasan siya ng flower stalk. Pero, yung flower stalk na yun guys ay pwede nating ipropagate. So, tested ko na nagbibaby siya sa flower stalk. Kasi mayroon na akong mga nakuhang baby sa flower stalk niya na, kinuha ko sa kanya. So, ito, panibago siya kasi, top cut na to. So, lumiit siya kasi nasira kasi guys yung mga leaves ito nung nag-baby siya. Ay, nagkaroon siya ng flower stalk. Kaya naman, tinapkat ko kasi pumapangit. So, sobrang laki na nito before guys. And maliit ko lang din to nabili. Tapos yung napalaki ko nga. Tapos nung nagkaroon siya ng flower stalk, yun pumangit siya kaya tinapkat ko. Kasi matanda na rin siya guys. And this one, ayan bumabalik na to yung laki niya. Yan, gumaganda na siya ulit. Ito top cut na lang din to guys. At ito din top cut na din to si Hemodimosel. Akala ko mamamatay na yan. As in, ang liit na lang yan guys. Ayan. Ganito yan guys. So, ayan. Sobrang laki nito guys before. As in, sobrang laki. Ang tangkad niyan. Tapos sobrang laki. Sobrang laki ng hibla ng leaves niya. Hindi lang isang kamay guys. Sobra pa sa isang kamay yung isang leaves niya. Tapos makintab siya. Kaso lang, nung dumating yung time ng ulan init. So, parang kahit na nasa loob siya guys ng greenhouse, nawiwisik-wisikan kasi siya ng parang ambon. So, nagkaroon siya ng fungus. So, ang hirap niya guys pagalingin kapag nagka-fungus siya. Kasi, kahit spray ng fungicide sa kanya guys, yung panibagong tubo ng leaves niya, talagang, nahahawaan pa rin guys. Kasi yung weather nga na ulan-init, kapag ganito po dito sa place ko, lapitin talaga sa fungus itong ating mga succulents. Kaya naman, mas maganda talaga yung may greenhouse na hindi talaga sila mababasa. Kaya naman, ito, pinaayos ko talaga yung greenhouse nila para hindi sila magkasakit. Ayan. Tsaka, alaga ko na sila guys sa spray ng fungicide. So, kung mapapansin nyo yung mga blue stain na po yan ay Daytane Blue po yan, fungicide, para po hindi po sila magkasakit. So, pangit naman silang tingnan, madungis, pero okay lang yun guys. At least diba nakikita natin silang lumalaki, gumaganda. So,
tumatagal yung buhay nila kapag naalagaan natin sila. So, para may panlaban sila guys sa sakit. Matibay sila, hindi sila mabilis dapuan ng fungus. So, ayan guys, yung mga succulents natin na nandito, na pinagsama-sama ko. Ayan, so dito banda yun yung mga lalaking pots talaga. Pero ito, yung mga white pot natin yan na, tama lang yung laki. Ayan siya, pinagsama-sama ko sila dyan. Kapag lumaki na yan ang lumaki guys, kapag nakabili na rin ako ng pot na ganyan, iriripat ko na sila. At pag meron na rin akong panibagong fresh na rice hull, kasi wala pa talaga guys sa rice hull. So wala akong ngayon, wala akong potting mix na magamit kasi hindi pa ako nakakapagpakuha sa papa ko. Ayan. So, yung ating Marily naman guys, ayan maliit lang yan dati. So, niripat ko na siya. Galing yan doon guys sa arrangement natin. So, doon siya lumaki ng sobra-sobra. So, nasira lang yan guys ng manok. Ayan may sugat pa nga siya. Kaya ginawa ko, niripat ko na siya dyan. At dito ko nilagay para mas mapalaki ko pa siya, diba? So, ayan guys, yung mga natin na naglalakihan na guys. So, ayan sila. Ayan, so na-share ko lang sa inyo ngayon. Ayan, so, mamaya magdidilig ako ng mga hanging planter natin na nandito sa taas nila. Kasi sobrang tuyong-tuyo na po yung mga hanging planter natin dyan. So, kailangan ko nang magdilig. So, that's all for today's video guys. And I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!